Good evening mga ka-health. Once again, itutuloy natin yung review muna patungkol po dun sa low carbs diet. Okay? Dito, tinatalakay po natin dito yung patungkol dun sa ano yung dapat natin kainin in moderation o kaya ay ano yung dapat mas marami. Okay? Sa low carbs diet, generally involves significantly sa reducing your intake of carbohydrates. So carbs, what we call carbs. Like those found in mga sugary foods and also processed meat or processed foods. Pasta, bread. So instead, it focuses on increasing your consumption of non-starchy vegetables and foods rich in protein and fat. So mahirap mong gawin ito kung hindi ka talaga handa para disiplinahin ang sarili mo na hindi ka na talaga magi-indulge masyado. So, yung sobra dahil nakakasama hindi lamang naman yung matatamis ang mako-consider natin na na na, na pampataas ng sugar. Kasama na po diyan yung mga rice, yung white rice, white bread, yan. Tsaka mga root crops, pasta, yan. So, kailangan natin ng non-starchy vegetables. Maybe konti pwede, no? And foods rich in protein. Pag sinabi rich in protein, like egg, tsaka yung mga meat or beef, na may mayaman po sa protina yan. Huwag lang susobra, baka naman tumaas ang yung creatinine. Pero yan pong mga proteinang yan po yung nagpapabuild at nagpapafirm ng muscle habang ikaw ay nagda-diet at nag-exercise ka, yung cardio, at least meron kang building your muscle kasi nagdi-decline po yan, okay? So, this approach can lead to weight loss. Ang unang hakbang talaga, hindi yung pag-exercise ang papapayat mo, kundi yung tamang pagkain. Yun talaga ang nagpapapayat kung gusto mo pumayat, pero huwag ka lang tumuon doon sa pagpapayat. Dapat meron kang yung bang healthy life. Ibig sabihin, change your lifestyle. Hindi ka lang nagpapayat kundi nag-build ka ng muscle. Kasi pagka ikaw ay pumayat, malambot pa rin yan, wala rin po ibubunga yan. So, yung to improve your blood sugar control for some individuals. Narito po yung mga detailed breakdown. Ano? Minsan ko na sinabi sa inyo to. Ano yan? Mga protein, lean meats. Yan. Sa chicken ako, mas gusto ko kasi ang thigh part. Pero yung mga lean meats, yung hindi mataba, sa pag bumili ka ng karne, no? Lean. Tsaka yung mga fish, tsaka eggs, yung nuts, kasama na po yan. No? Sa nuts naman, hindi naman isang tasang mani o ano pa man, no? Mga walnuts, mga isang dakot lang, konti lang. Mabuti po yan at nakakapag-regulate ng ating pagdumi at maigi po yan sa mental health. Okay? Non-starchy vegetables, ayan, nandiyan ang spinach, broccoli, yan, asparagus, and other vegetables with low carbohydrate content. So, hindi lahat ng gulay. Ibig sabihin, meron palang mga mababa ang level ng kanyang carbohydrates. Lalo na kung ikaw ay malakas kumain ng kanin, tapos kakain ka pa ng mga matataas na ang level ng starch, wala rin. Okay? So, yung 1 cup of rice, dapat sa isang araw na yun. Hindi yung kada meal ay meron kang 1 cup of rice or 2 cup of rice. Doon tayo nadadalit. So, ang mga healthy fats found in foods like avocados, pagdating sa fruits, avocados, olive oil, and nuts. Lahat ng mga berries yan, mayayaman po yan sa protina din, ano? Yung mango kasi, banana and apple, tsaka yung grapes, medyo mataas po ang natural sugar niyan. So, what to limit? Sugary drinks, yan. Sodas, juices, and other beverages with added sugar. So, halimbawa, pagka ang regular na carbonated product ay hindi siya zero o mababa yung yung calories niya, tsaka yung hindi pa pwedeng. Kasi sa isang regular na carbonated drinks, kada lagok mo, halos isang kutsarang asukal na yan eh. So, pwede dyan yung mga zero o kaya light, yan, pwede. Pero wag din, mas iba pa rin ang tubig. So, may mga sangkap yan eh, na hindi naman nagpapawala ng
uhaw, kundi nasasarapan ka lang. Tubig pa rin. Okay? High sugar junk foods, candies, yan, gummies, pastries, and other sweets. Yan. Huwag tayo masyado mag-i-indulge yan. Yung mga sobra-sobra pa talaga. Kasi akala natin kung masarap yan, bata pa tayo, ay hindi tayo tatablan ng sakit. Hindi po. Sa ngayon, mga bata po nakaka-diabetes na dahil sa maling pagkain at laging kumakain sa mga fast food na punong-puno ng mga preservatives, trans fat, at saka yung mga processed meat niya. So maraming yan nakatago, hidden na hindi mo nalalaman. Parang okay lang ito, wala namang Yung mga grains naman, yung bread, pasta, rice, and other foods made from grains. So ako, magamit po ako ng shirataki rice, pero masyadong magastos. Pwede ka naman kumain naman ng mga brown rice, o ihalo mo sa white rice. O kaya kung talagang white rice lang, ay ako nagsimula ako ng half hanggang sa maging 1/4 na lang, hanggang sa maging 2 kutsara. Pumayat ako sa 3 weeks. Pero wala akong merienda, wala akong in-between na burger, pizza, wala. Kasi ano na yun tulad ng pansit, yung spaghetti, ihahalo mo sa kanin, parehong carbohydrate. So, kaya pansit, papalaman mo pa sa tinapay. Di ba doble-doble? Dapat malaman natin na hindi lang masarap ang kailangan natin, kundi yung tama. Okay? So, sa potatoes, starchy vegetables that is high in carbohydrates, marami yan. Pero po yung mga root crops, pwede naman kumain ng kamote, pero hindi maya araw-araw. At saka yung mga carrots, medyo yung mga root crops na yan, medyo matataas, Yung potato lalo na, Tapos o-order ka ng french fries. Hindi naman purong potato yun So, junk food din, nakasasama. Hindi mo naman alam kung paano ginawa yun. Kasi pagka talagang purong potato yan, iba. Hindi ganun ang dating na. Magsubukan magluto sa bahay ng totoong patatas. I-fry mo, deep fry. Tignan ko lang kung katulad dyan ng mga nasa fast food. Okay, sa fruits, while fruits are healthy, some are high in carbohydrates, katulad ng mga binanggit ko kanina. So, you can consume that in moderation or limited on very low carb diet. So individuals need meron po consideration, the optimal level of carbohydrate intake varies from person to person. Meron po kasi na kahit na kumain ng napakaraming kanin, napakaraming mga pasta, pizza, burger, parang walang epekto. Yun yung mga genetic o kaya ay masyadong mabilis ang metabolismo. Nung ako ay nagkaroon ng toxic goiter, hyperthyroidism, sumobra ang bilis ng aking yung tinatawag na kasi pagka yung mabagal na ang metabolism, yan, bumabagal yan habang tumatanda. Matagal ka matunawan. So, konting kain lang. Hindi mo may iwasan na lumaki yung tiyan mo. Ganyan. Kasi nga, masyado tayo nagpo-focus doon So, yung some individuals will try to a very low carb. Yan. Pag sinabi low carb, huwag naman rice. Low carb. Sukatin mo. At hindi lahat ng masarap kasi tingnan nyo, magkakape ka, okay po ang kape, black coffee. With stevia, pwede yun. Pero kung ikaw ay kukuha ng mga 3-in-1, puro mga milk tea, puro asuka lang na ang makaramihan dyan nang hindi mo alam. Mga juices ngayon, like also pineapple juice. Kahit na sabihin na non-fat yan, pero meron siya natural sugar. Huwag mo nang dadamihan dyan. Pwede siguro sa avocado, sa mga berries, strawberries, ang grapes, ganun din. Pag diabetic ka, 4 lang, hanggang doon lang kakainin mo. Hindi yung 20 piraso. Hindi 20 piraso. Kasi masarap yun. Pwede naman to, fruits naman to. Hindi lahat. Dapat alamin natin kung ano yung mga fruits na medyo tama sa ating diet. Okay? So, while others may do better with a moderate approach. Kaya nga, ang principle talaga dyan, you can eat everything in moderation. Bago ka pa magkasakit, magkaroon ng diabetes at komplikasyon ng diabetes, ay simulan mo na ayusin yung pagkain mo na yun. Kahit bata ka pa. Kailangan talaga ay in moderation ang approach. Lahat pwede mo kainin. In moderation. Konti lang.
At alisin mo na yung mga, kaya tayo madaling magutom, nagmimerienda tayo, mga in-between meals, no? Dahil pagka mataas ang sugar level mo, madali kang magutom. Pero pagka more on protein, less ang sugary, ay hindi ka kagad magugutom. Mag-brunch ka. Kasunod nun, mga 4 o'clock, kumain ka ulit. Maaaring hindi ka nagutumin pa sa gabi. Hindi ubra sa akin ang intermittent kasi baka mag-hypoglycemia ako. Hindi rin ubra sa akin ang OMAD, 1 meal a day. Pero yung disiplina doon sa tinatawag na low carbs, kayang gawin po yun, basta determinado ka. Gagawin mo yun, minsan may cheat day para hindi ka naman ma-deprive. Once a week, meron kang kakain ka ng gusto mo. But do not indulge. Ako kumukurot lang ako pagka talagang cheat day. Kurot lang. Kung may ice cream yan, wala namang ice cream. Mahal yung non-sugar. So, kurot lang. Tikim lang. Leche plan. Isang tikim lang na ganun, okay na yun. Hindi yung nakakadalawang llanera ka. Buong pizza, makakain mo lahat yun. Pag nanonood kang TV, hindi mo namamalayan, nakakarami ka, pati popcorn eh. Okay? So, ang professional guidance ay, it is crucial to consult with a healthcare professional or registered dietitian. Mahirap yung ganun, babayad ka pa, no? Pero, hanggat maaari, bago mo gawin talaga yung diet na yan, yung low carbs, magpa-lab test ka, pumunta ka sa doctor. Baka kasi hindi na pala pwede sa'yo dahil ikaw pala meron ng sakit. And then magpapa-lab test ka, syempre yun ang uutos ng doktor. Malalaman mo kung saan area ka na merong problema. So, ma-adjust mo yan para pagsisimula mo ng low carbs, pwede pala ito lang. Pero yung isa hindi pwede. Hindi yung, bahala na. Pagka nagkasakit naman, may gamot naman. Ay, naku, huwag kayo umasa doon. Maraming nagsabi niyan, pero nasa diet at disiplina po yan. Hindi yung, dahil may gamot. Ang gamot ay pang-control lang o kaya ay, actually, hindi dapat yan lifetime eh. Reversible naman kung magbabago ka ng lifestyle sa pagkain. Hindi pa pwede sabihin na, ako naman nilagagawin. Hindi ko na kailangan mag-exercise. Hindi ko na kailangan mag-diet. Dahil bakit? Ako naman may pang-maintenance eh. Ano mas mahal? Pang-maintenance o pagkain? Siyempre, mas mahal ang gamot. Gusto mo ba ang maging pagkain mo, balang araw, gamot? Yun, pagkain mo na lang. Bawal na sa'yo lahat eh. So, huwag mo nang papuntahin doon. Prevention is better than cure. Bago ka pa lang magka-40, simulan mo na. So, sa nutrients deficiency, lahat naman kasi may side effect yun. Pagka hindi ka sanay talaga ng konting kanin, may hilo ka sa una. Bakit? Kasi energy natin yan eh. Doon tayo kumukuha. Lahat ng taba na yan. Yung iba genetics talaga, no? Dahil na makita mo kahit na kumain ng marami, walang pagbabago sa katawan. Hindi na nakakahulog ka na payat ka, malusog ka. Pero mas maganda yung mas payat at mag-build ka ng muscle naman. Kailangan mo yan because it adds life. Mas mahaba ang buhay ng tao nag-exercise at kumakain ng tama. Kesa dun sa kumakain, umiinom, may bisyo, walang pakialam sa amount ng pagkain, wala rin pakialam na wala siyang oras mag-exercise, bibiglain ka na lang yan. Surprise! Walang pakundangan doon sa pagkain. Basta masarap sa'yo, kakainin mo nang hindi in moderation. Dahil mag-i-indulge ka. Kaya iwasan mo na masyado, lagi ka nasa eat all you can. Ako kasi alam ko na kakainin ko kahit saan mo ako dalhin. So, mas lugi talaga ako doon sa buffet. So, mga deficiency, mayroon kasi baka pagka nilesen mo isang bagay, may magkulang yung deficiency. Kinulang ka naman sa iron. So, pagka ikaw ay bibili ng vitamins, titignan mo kung ano ang mga sakap dito. Kasi baka meron kang deficiency.